Sa gitna ng ingay at bilis ng mundo, may mga lugar pa rin na nagbibigay sa atin ng katahimikan, pagninilay at mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ngayong Holy Week, samahan niyo ako sa isang espesyal na paglalakbay dito sa Grotto of Our Lady of Lourdes, isang lugar ng pananampalataya, panalangin at pag-asa. Dito, mararamdaman mo hindi lang ang pagod sa pag-akyat ng hagdan, kundi pati na rin ang gaan ng loob habang papalapit ka sa Kanya. Ako si Miss Angkasera at ito ang aking Holy Week special vlog, isang simpleng paglalakbay, isang pangako at isang pagkakataon na muling magbalik loob. Tara, samahan niyo ako. Isang mahalagang panata ng maraming Pilipino ang pagbisita sa iba't ibang simbahan tuwing mahal na araw. Isang panahon ng pagninilay, panalangin at pagbabalik loob. Isa sa mga lugar na dinarayo ng mga deboto ay ang Grotto of Our Lady of Lourdes, na patuloy na nagsisilbing tahanan ng pananampalataya at pag-asa para sa marami. Ang Grotto of Our Lady of Lourdes ay isa sa mga kilalang pilgrimage sites sa Pilipinas na itinayo bilang inspirasyon ng orihinal na Sanctuary of Our Lady of Lourdes, ang lugar kung saan nagpakita umano ang Birheng Maria kay Bernadette Soubirous noong 1858. Sa Pilipinas, ang grotto na ito ay unti-unting naging sentro ng debosyon, lalo na tuwing mahal na araw. Kilala ito sa mahigit 300 hagdan na inaakyat ng mga deboto bilang simbolo ng sakripisyo, panata at pananampalataya. Habang paakyat, marami ang taimtim na nagdarasal, nag-aalay ng kandila at humihingi ng gabay at biyaya. The Ten Commandments. Ang baon ni Gabilo. Unboxing ng baon. Ang pamalakas ang Charan! Wow, ang sarap. Pala yung tinitingnan natin kanina habang kumakain. OSPQR. Tama lang yung wala siyang kamay. Kasi ito yung kalalong niya. Bakit nga wala? Pinutol. Asanin ito sa kawan? 5. May punong ganyan. Sa paglipas ng panahon, ang lugar ay hindi lamang naging destinasyon ng mga relihiyoso, kundi isang tahanan ng pag-asa kung saan ang bawat hakbang ay may dalang panalangin at ang bawat pag-akyat ay isang personal na paglalakbay patungo sa Diyos.
Tapos yung mga naglalakad dito nakapaalang, di ba? Oo. Pero kami, syempre hindi nakasapatos. Pasaway eh. Baliktad po kami. Ito yung isang group. Sorry, nabaliktad kami. Ay. Tapos pag bilog yung buwan, no? Ay, ano yan? Kalachuchi. Mabango, oo. Ayun. Ganda naman ang pwesto na to. Dito sana itigit. Naway magsilbi itong paanyaya sa atin upang magnilay, magdasal at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Sa kabila ng lahat, patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng pag-asa at panibagong pagkakataon. Hindi man madali ang buhay, nananatili ang aking paniniwala na ang bawat nangyayari sa atin at sa ating kapaligiran ay may layunin at bahagi ng kanyang mas malawak na plano. Para sa mga deboto, iwasan po nating magtapon ng basura kung saan-saan at magsuot ng angkop na kasuotan bilang paggalang sa banal na lugar. Panatilihin din ang katahimikan upang mapanatili ang diwa ng panalangin at pagninilay. Siguraduhin ding handa ang inyong katawan sa pag-akyat lalo na para sa mga nakatatanda upang maiwasan ang anumang sakuna. Higit sa lahat, igalang natin ang bawat deboto at ang pananampalatayang pinapahalagahan sa lugar na ito. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay dito sa Grotto of Our Lady of Lourdes, dala ko ang higit pa sa alaala ng pag-akyat. Dala ko ang kapayapaan ng puso, ang mga panalangin na aking inialay at ang pananampalatayang mas pinatatag ng karanasang ito. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na sa gitna ng pagod, pagsubok at ingay ng mundo, may lugar tayong pwedeng balikan. Isang lugar ng katahimikan, pag-asa at pakikipagtagpo sa Diyos. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento at paglalakbay. Hanggang sa muli at pagpalain tayong lahat. Paka-paka!